Golden State Warriors at ang mga kupunan sa NBA ay makakatanggap ng nasa 500 million kung sakaling babayad ho ng nasa 7 to 10 billion ang dalawang kupunan na sasali sa NBA. Halimbawa, yung Seattle Supersonics at ang Las Vegas ay babayad ng titig 10 billion sa liga. So matotal 20 billion po yan at yan po ang paghati-hatian ng mga NBA owner sa 30 teams mga idol. Ipapaliwanag natin to ng simple lamang ha. Itong 500 million na ito ay hindi ito saklaw ng sweldo sa mga player. So wala silang parte dito at hindi ito makaka-apekto sa pagtaas ng kanilang mga kontrata. So definitely ang 500 million dollars na ito ay papasok mismo sa bulsa ng NBA owner. Halimbawa sa Warriors, si Joe Lacob, mapupunta sa kanya ang 500 million na iyon. Yan po mga idol ang kalakaran kapag magkakaroon ng expansion team. Para bang mahulog na lang yan na cash advance sapagkat sa susunod na mga taon kung sakaling magkakaroon ng panibagong media deal which is bilyones na pera ang kikitain ng NBA ay makakatanggap na rin po yung dalawang bagong team. So halimbawa, imbis na malaki sana yung kanilang magiging parte pero dahil mayroong dalawang kupunan na bago ay medyo liliit ang kanilang partihan. Kaya so far ay nararapat lamang na kanilang paghati-hatian yung bilyones na fee na ibabayad ng dalawang team. Ayon naman sa report ay hindi na po interesado ang grupo ni LeBron James na magkaroon ng NBA franchise sapagkat malaki at napakamahal ng fee na kanilang babayaran, bilyones. Kaya hindi na muna interesado itong si LeBron James na sumali sa grupo ng isang franchise owner. Siguro pwede naman siyang bumili ng minority share at over time pwede naman siyang paunti-unti na bibili ng majority share at para siya na ang maging majority owner. Masayang-masaya sa ngayon si Ayo Dosunmu mga idol sa Minnesota. Siya isang former Chicago Bulls player. Ayon pa mismo kay Ayo Dosunmu, sa Chicago Bulls ay bawal na gumawa ka ng mid-range. Stricto kasi sa Coach Billy Donovan sa mga ganyan. Tanging layup lang at tres. Pero ngayon sa Minnesota pagkatapos ng trade ay mayroon siyang kalayaan na gawin kung ano ang kanyang gusto. Especially ang mid-range kung saan siya malakas. Ayon pa nga sa kanya dahil nga kasama niya si Rudy Gobert na nakaka-attract ng maraming defender. Tsak na siya ay magkakaroon ng open shot at magbibigay po yun ng malaking advantage sa kanya na gumawa ng mid-range jumper. Dahil dyan mga idol ay lalo pang ginanahan itong si Ayo Dosunmu sa kanyang bagong trabaho ngayon sa Minnesota.